Okay mga katrame, meron tayo dito Suzuki APB 2019 model. Bale yung problema dito, namamalya. Pero upon diagnosing, kailangan natin to i-overhaul. Papakita ko lang sa inyo yung step by step procedure natin kung ano yung ginawa natin para ma-troubleshoot itong problema na to. Kasi wala din naman lumalabas sa scanning, and then galing na rin to sa ibang shop na pa-check na yung spark plug, ignition coil, then yung injector, pati yung throttle body. So far wala din naman sila nakita at sinukuha na rin at yun, bali ito pina-check sa atin ni client. Ang sasakyan nga pala na ito ay nabili ng mga siguro mga 2 months ago. Bali pambayad nga pala to ni sir, panghanap buhay. Ang problema, nung mapapunta sa kanya, yun, talagang ramdam niya rin na may problema kasi nanginginig. Kita nyo dito, nanginginig na yung makina. Kaya nag-decide tayo na i-troubleshoot ng maayos to kasi marami na rin yung nagastos na mayari dito. Pagbabayad sa mekaniko, and then to galing nga pala sa kabila ito. Parting Paranaque ata pagkakabili nito. Yun, nakisuyo lang din naman si sir doon sa kakilala niya doon sa kabila or sa Paranaque na ma-check tong unit. At kung good condition naman bibili niya. Nagkasundo naman sila, binalik to dito sa pinadala na dito sa Oriental Mindoro. At yun, ang gagamitin niya, yung pinick up niya sa port ng Calapan, ramdam niya na rin na may problema kasi nanginginig yung makina. Then yun, hindi niya nga to nagamit-gamit, and then hindi niya pa pinopost kasi may problema. Ayaw niya rin ibenta ng ganito ang problema, baka kasi balikan na rin siya. Kaya ito, tayo natin tong troubleshoot. Dito makikita nyo, chinek din natin yung spark plug. So far okay naman yung mga spark plugs, kulay blue yung sparks, kaya ibig sabihin good condition ng ating mga spark plug. Then kung makita nyo dito, yung radiator, dun sa radiator cap tinanggal natin, bumubulwak na, nagbabubbles na yung radiator. Yan, umaapaw na kung makikita nyo. Kaya ibig sabihin may problema talaga sa head gasket. Yan, nag-ano din tayo, nag-compression test para ma-check kung bagsak yung mga compression pressure. So far lahat bagsak, kaya nag-decide tayo ibaba. Ito, inuutay-utay na natin yung mga external parts dyan sa ibabaw. Tinatanggal natin mga wiring, hoses, at etc. Yan. Then dito tayo sa langis. Ito, kung makikita nyo dito yung langis, may mix na siya ng tubig. Then may mga iron filings, kaya nag-decide tayo talaga ibaba. Hindi kaya ng mga top overhaul lang. Kasi ito, pagkabili hindi pa naman napapa-change oil. Kaya yan, nakita natin. Yan, dito baklas na yung mga external parts. Dinouble check natin yung valve clearance, mga tukod din. Yan. Then ito, nakababa na. I-pull out na natin dyan sa ilalim para ma-disassemble na yung transmission and engine. Dito kung makikita nyo, dinidisassemble na natin yan. Yan, time lapse tayo. Nung nakita natin yung camshaft, talagang may mga gasgas na, and then after natin ma-disassemble yung mga main journal and connecting rod bearing, talagang worn out na may possibility na medyo hirap na rin yung engine umandar kasi kapit na yung sigunyal, and then yung camshafts, pati yung bearing ng connecting rod. Yan, dito okay na, napamasin shop na natin, ina-assemble na ulit. Binabalik na natin sa dati. Malaking gastos din dito pagka nag-overhaul. Talagang expected na kailangan mo gumastos sa machine shop, sa parts, and then sa labor. Ang rough estimate natin dito na magagastos nasa 50,000. Kaya hindi biro talaga magpa-overhaul, lalo na kung mga fuel injected na or computerized yung ating mga sasakyan. Kasi medyo critical mag-overhaul kasi dapat dito may mga kino-consider tayo para mas maging okay din yung engine.
Galing pa sa Banawe or sa kabila itong parts natin. Dito sa Mindoro medyo mahirap talaga mag-ano ng parts dito. Usually pagka mga ganitong engine, bihira din makakita. Lalo kung mga Ford and then mga European, mahirap dito. Yan, assemble tayo. Dito nakakabit na yung piston. Tayo na natin. Bago na yung main journal, connecting rod. Ito, yan, nakakabit na yung lahat ng piston. Chine-check natin dyan kung malakas yung pressure pamamagitan ng kamay. Talagang malakas yung compression na. Kaya ang gagawin natin dito, kakabit naman natin tong head. Tayo na natin yan. Yan, ito ang transmission, ikakabit na natin. Yung pressure plate okay naman. Kumbaga pwede pa rin talaga magamit. And then ito, assembled na yung buong makina yan. Sasalpak na natin yan dito sa mismong sasakyan. Then ito, fast forward tayo sa pagkakakabit na. Yan, umaandar na guys. Musok na. Thank you.